sa Bareta, Enot sa Gamos. 5 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang waya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Naging areglado ang primerong aldaw kan implementasyon kan alert system sa nagkaparang mga probinsya. Sigun ini kay United o kaya Union of Local Authorities of the Philippines o OLA President, kini Governor Dakula Kuwa, asin sinabing haloy nang pinag-urunan kan ang mga iba-ibang LGU at implementasyon kan alert level system. Sinabi niyang kay Tupa, nakikiuro na siya sa Department of Interior and Local Government na magkaigwanin webinar kung paano may papautob ang mga bagong regulasyon. Magigaramduman, inagad kan League of Provinces of the Philippines na ipag-oktaba ang implementasyon kan alert level system sa luwas kan NCR. Sinabi ni Kuwa na pagsusuportahan niya ang mga kapwa gobernador may kinaraman digdi alagad magkakanego na sunodon una kung ano ang direktiba kan gobyerno. Higlalauman na makikinabangan publiko asin mga drug developers sa oras na magayon ang resulta kan clinical trials na ginigibo sa ivermectin kung magiging positibo ini sa pagbulong sa mga asymptomatic asin mild COVID-19 patients. Ini ang tinawanin paliwanag kan Department of Science and Technology kung saan sinabi ni DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Guevara na ang paggamit in ivermectin bilang medikasyon sa COVID-19 naging kahagadan kan publiko kan mga nakaaging bulan maski kulang pan scientific evidence. Sa iyang sinabi na kung maging marahay ang resulta kan pag-aadal, pwedeng gamiton ini kan mga drug developers para magamit ang ivermectin. Miaras tanto, Bareta halik dyan sa luwas, nasa linya si Ans Galero. Ans, kamen. Bilang pagiromdom sa papaabot na undas 2021 na nagpahayag giraray ni na mensahe ang Philippine National Police o PNP Bicol sa pangenot ni Police Brigadier General Junel Estomo sa lambang mga Bicolano na mag-ingat asin maging alerto sa papaabot nga ning obserbasyon kini. Sigun sa inda inilansa nindaan Oplan Ligtas undas 2021 ngunya na maski na nasa tao kan pandemya dahilan sa muyo ninda na mailigtas asin maprotehiran ang lambang mga Bicolano kontra sa maski ano pa na klase ng kriminalidad. Sigun sa inda, dapat na kung mahalikan sa mga harong ipasiguro na nakakandado ang gabos na mga pintuan asin bintana, magpasiguro man na dapat na warang nakasinti na mga kandila, nakaplug na mga appliances sa sinibapang mga bagay na posibleng kausaman ng kasulo asin iba pa sa satuyang kapalibutan. Mientras tanto, mahigot man na pigpapahiramdong ngunyan kan Philippine National Police o Kasurog Bicol sa publiko na dapat na mantineron ang pagsunod sa magkakanigong minimum health standards. Sigun kay Estomo, ngunyan na naka-alerto naman sa indang mga tropa sa Manila na probinsya asin na munisipalidad asin syudad sa Kabikolan may kinaaraman sa bagay na hindi dahil sa pig-antisiparan nila na magdakol naman ang mga mauruli asin maberesita na mga Bicolano sa indang mga enot nang na maaram na mga mahal sa buhay ngunyan pang panahon kan undas 2021. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Nagapilar ang grupo kan mga healthcare workers sa gobyerno na dublihon man ang sendang sweldo araw kang ginibo sa sweldo kan mga pulis. Sigun kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, magkakanegosyo na ipailing man kan gobyerno ang pagkamuot sa mga medical workers na nangangenot sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Mantang ikinakahadit man kang grupo ang numero kan bilang kan mga medical workers na nagdimitir. Alagad sigun sa iya, ini mangyayari kung sufficient ang sweldo asin benepisyo na narasibikan mga health workers.
Nasa 193,915 ang mga tauhan kan Philippine National Police na fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Iniyan pahayag ni PNP Deputy Chief for Administration na Lieutenant General Joselito Veracruz kung saan katumbas ininin 86.90% kana 221,000 na mga miyembros kan pulisya. Siyang sinabi na 11.53% o 25,726 naman ang nakaresibikan primerong dose kan COVID-19 vaccine at sinagahalat na sanakan ikaduwang dose. Sa ibong nalado, 1.57% na sana o 3,509 ang day panababakunahan kontra sa COVID-19. Nabakuna kontra sa COVID-19 na nasa 81% kan target population sa Metro Manila. Sigon kay Presidential Spokesman Harry Roque na nasa 7,957,963 katawo o 81.4% kan target population ang natudukanan kan duwang dose kan COVID-19 vaccine sa riyon na pag-araman ng NCR ang may pinakalangkaw na vaccine coverage sa gabos na riyon na sinundan kan Cordillera Administrative Region kung saan nabakuna na ang may 35% kan populasyon kini. Sa ngunyan, rumindabot na sa 24.7 milyones ang numero kan fully vaccinated individuals sa Pilipinas. Nasa 230 ng healthcare workers halis sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ang nagdimitir na sa saindang trabaho poon kan Enero. Sinabi ni Roldan Caclumbia, presidente kan St. Luke's Medical Center Employees Association, na dakulang parte kan mga nurses ang naghali na sa saindang trabaho. Siyang sinabi na daininda na pugolan ang mga nurses na nagdimitira maski nagtarabangan sinda na pakioronan ang mga ini para mapugulan na daing magdimitir sa trabaho. Sa iba, sa mga rason, iyon na mas magabat na trabaho dahilan sa pandemya asinan mas halangkaw na sweldos sa ibang nasyon. Posibleng magpadakol nin mga kaso nin COVID-19 sa mga masunod na bulan ang mga super spreader event. Inang patani de Health Secretary Francisco Duque, ngunya na pigdadayo na kan publiko ang nagkaparang lugar arog kan Dolomite Beach. Siriman, naglalaoman ang sekretary na padagos na susunodon kan publiko ang health protocols kontra sa COVID-19. Sinabi ni Duque na kung magpapadagos ang pagbaba kan numero din mga kaso kan COVID-19 sa nasyon, posibleng may bugtakman sa masababang alert level ang Metro Manila sa Disyembre. Nanindogan ang Malacanang nakaipuan ang late tanganing ang maging rekisito sa mga empleyados na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kinakaipuan ang lay para ipagbawal ang pagkuanin mga non-vaccinated individuals. Ansayang pahayag kontra sa pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez asin Labor Secretary Bebot Bello manunungod sa pagbakuna sa mga obreros. Sinabi ni Galvez na ang mga kumpanya na minabawal sa mga o sa pag-empleyo nin mga bakunado, day man po ring apodo na diskriminasyon na sinuportahan man ni Bello. Ruminuso ang nagkaparang kaibanan ang mga minor de edad na pigpapasyar sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Ngunyan, apes sila ni kanainot na pahayag kan Metropolitan Manila Development Authority asin kan gobyerno na bawal ang pagluwas kan mga aki para mamasyar sa mga mall, parke, asin sa nagkaparang mga kaunan o restaurant. Apesar kan pagbabiyahe, esensyal asin na pag-ehersisyo sana ang pigtutugutan para sa pagluwas kan mga minor de edad. Apesar kan pagarumdom, asin pagbantay sa seguridad kan mga tauhan kan Department of Environment and Natural Resources, asin Manila Police District, dahil pamagrarayin mapugulan ang nagkapara sa mga aki na magali din face mask maski nagkakawat. May nagkapara mga nasa tamang edad man ang nagali din face mask mantang nagpapakuakan sa indang video o litrato. Na dipisil naman ay pautob ang physical distancing kan kung kaya tarabang-tabang ang mga tuwang kan DENR, Manila Local Government Unit asin
MPD para maiwasan ang pag-urumol-umol kan mga tao. Padagos manggararay ang patanid na iwasan ang pagdara, nin pagkakan, at tama na hayop asin likayan na magtapok nin ati, mantang nasa laog kan Dolomite Beach. Balikan tang Bareta Lidyang sa luwa si Luwens Barsana. Luwens kamen. Global crisis man kiraray na pinagtuturong dahilan na mga manihamyento kan mga manday na gasoline station kung nanata sa nagpaparamahal ang presyo kan petrolyo. Ini ang pinag-utambitan sa DZGB News kan mga nagkapirang mga manihamyento sa nasambitan ng gasoline station na kung saan nagpaparalangkaw na demand ka na petrolyo alagad ang supply nagpaparadiit ali sa ibang nasyon. Kaya sigun sa sainda maski sindana ditipisinan kan siring na bagay dahilan takan mga nakalihis na aldaw na sa lagpasan na 40-50 na presyo kan unleaded pada diesel alagad sa ngunya nagpara alintuto na presyo kay ni. Kaya sigun sa sainda na pangapudan manggiraray ninda sa mga saindang mga customer na motorista na kung mapapwede talaga pagsagapit doon na pagbabiyahe kung dahil man masyadong sinakaiguan dahilan na talagang pagpamahal ka na presyo ka na petrolyo talagang patagos training magatataas at din na dahil pamaaraman kung na rin inimababa lalo na pating arani na Christmas season na nangyayari sa sainda lugar talagang dahil sindang maginibo daw na dahil ini pataason dahilan tamas ang mga supplier ninda nagtaas naman kan presyo kung kaya apektado pirmi kay ni ang mga konsumidor. Mga dagdag na Bareta, ako po si LBC. Papanimbagon ang LGU na matugot na magbukas na ang mga playgrounds sa indang syudad ngunya na nasa Alert Level 3 ang National Capital Region. Sigun ini kay DILG Undersecretary Ipimako Dinsing asin sinabing nakapalaman sa guidelines na daipa pigtutugutan ang pagbukas kan mga playground. Kinibo ni Dinsing ang paglinaw katakod kan mga report na may nagkaparang malls na pigtutugutan ang mga aki sa sendang mga playground. Abison man niya ang mga alkalde na pabantayan ang mga lugar na pirming pigdadayo nin mga tao. Nadugangan pa ang mga lehisladora sa Kamara de Representantes na nagpahayag nin kamunduan asin pagkontra sa informasyon na no vaccine, no salary policy kan ibang kumpanya. Sinabi ni House Committee on Labor and Employment Chair Representative Enrico Pineda na bako makataw ang siring na klase nin regulasyon. Sa iyang sinabi, namantang pabor siya sa pagbakuna tanganing makamtanan herd immunity alagad, dahil siya naniniwala na dapat ining ipirit sa mga namamanwaan. Sa iyang sinabi na bako ang gobyerno, lalo na ang mga employers ang madikta kung ano ang gigibuhonin sa rong persona sa iyang sadiring buhay. Suportado ka nagkaparang kongresista ang pagtataon ng production subsidy sa mga paraoma sa nasyon. Pinabora ni Congresswoman Arlene Borras ang kahagadan na 15,000 pesos na production subsidy para sa mga paraoma na apektado ngunyan kan nakaaging kalamidad sinserye nin pag-itaas kan presyo kan produktong petrolyo. Ikinaraot man nin buot kan kongresista na daing pundong pigtatagaman gobyerno para sa ayuda sa mga paraoma asin nalubog pa ang mga ni sa utang. Sinabi niyang imbis na tabang o ayuda, pigtatangro palugod nin pautang ang gobyerno na 5,000 pesos para napigpapaluwas nindang financial na tabang sa mga paraoma. Na-arestro niya na taon ang pinakababang presyo kan paroy na nasa 10 pesos kada kilo. Mantenido mo na 12 sa 13 pesos ang presyo kan kada kilo nin paroy sa dakol na probinsya pero babaong pamanggararay ining marahay kumpara sa dapat na average production cost kan paroy na 15 pesos kada kilo. Nangako man ang kongresista na padagos nindang ipipirit ang pagpasar sa propestong Rice Industry Development Act na may kamauotan na pagkasugon ang local rice industry asin mapakaray ang kondisyon kan mga paraoma. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na ang mga employers sa may poder na daing magkuanin mga aplikantes na bako pabakunado kontra sa COVID-19. Sa iyang sinabi na dahilan taan sa rong persona bako maempleyo, di pang employer to employee relationship kon kaya may pribilehiyo ang employer.
Enot kay ni ang COVID-19 Pandemic Task Force kan gobyerno nagpaluwas nin desisyon ang gabos ng mga empleyados kan mga establishmento na pigtugutan ng magkaigwanin operasyon sa mga lugar na nasa Alert Level 3 dapat fully vaccinated kontra sa COVID-19. Nagpagarumdom si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Andres Centino sa gabos ng mga komander na mantineron na nanpartisan sa maabot na eleksyon. Sigun kay spokesperson Colonel Ceris Trinidad, inipadagos na reminder sa na asin daing partikular na opisyal na pigpapatamaan ang Army Chief. Paliwanag ni Trinidad na ang pagarumdom kan Army Chief base man sa tugong ni Defense Secretary Delfino Lorenzana sa bilog na liderato kan Forces Armadas kan na Pilipinas. Wara man napatanid na pigtao ang Army Chief sa mga masuway sa direktiba alagad igwaning probisyon sa Articles of War na magpapataw ni magkakanagong padusa sa mga daing nagsusunod sa sendang superior. Sinabi ni Trinidad, positibo man ining inako kan gabos ng mga commander na pirming nagsusunod sa mga direktiba hali sa itaas. Nagkambyo si Labor Secretary Bebot Bello sa sayang enot na pahayag na day pwedeng ipiton ang sweldo kan mga empleyado obreros na bakunado. Sa iyang ipiniliwanag na pwede ining gibuhon kan mga kumpanya kung padagos na masayuman mga obreros na magpabakuna. Sa iyang sinabi na pwede ining gibuhon na dahilan para tangkason sa trabaho ang empleyo o obrero. Idinadagdag pa man niya na pwedeng maging basihan na kaipuhan bakunado ang mga obreros sa bagong ipinapasunod na COVID-19 Alert Level System. Sinabi ni Bello na base sa resolution kan Interagency Task Force na kung ipasunod ang Alert Level 3, kaipuhan na bakunado na ang mga empleyado apwera pa sa mga customer. Siyang tinawanin doon na pwedeng obligaron ang mga empleyados na magpabakuna dahilan ta may basehan na. Eras tanto sigurare na ipinahayag ni Labor Secretary Bebot Bello ang makusog na promisa kan Department of Labor and Employment sa pag-ayuda sa mga obrero. Sinabi ni kan Secretary sa distribusyon kan 6.5 milyon pesos na kantidad din tabang sa panibagong batch kan Resalinos sa ikaduwang round kan tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program payout sa San Mateo Rizal kasuudma. Sinabi niyang magkakatabang ang distribusyon ng livelihood bicycle kits sa mga tabong may kapansanan asin miyembro kan lesbian, gay, bisexual, transgender asin queer questioning community sa San Mateo para sa economic recovery. Kada livelihood bicycle unit may helmet, kapote, water bottle, thermal bag asin Android mobile phone na may 5,000 pesos na kantidad ng load para makatabang na mapuunan ang sendang delivery of food service business. Uminabot sa 1,648 ang kabilugan na numero kan beneficiaryo na kadaklan hali sa barangay Sirangan, Banaba, asin Ampid na nakaresbi ng emergency employment salaries sa irarom kan tupad kay banan sa beneficiaryo ang mga informal asin tourism sector workers na nawaran ng trabaho dalan sa pandemya. Sigun kay Bello, padagos ang pag-utob kan administrasyon sa pangako na pagtataon ng tabang sa mga Pilipino. Nag-oyo ng transport group na ibitin ngunan sa indang petisyon para sa dagdag pamasahe sa mga pampublikong lunadan. Ini matapos mga kuman ang mga gobyerno nin cash subsidy para sa inda. Sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin na magayon man ang tangro sa inda alagad, di pa man nin iatras kundi pendyente an sa indang petisyon, asin pag nakuha na nindaan na pag-oronan, inian panahon na babawion nindaan sa indang petisyon. Siyang sinabi na magayon man ang resulta kan ginibo nindang pagtiripo na kaampang si Samar Representative Edgar Sarmiento, pamayo kan House Committee on Transportation na manunungod sa siring na bagay. Napirmahan na ni Transportation Secretary Arthur Tugari ang kontrata para sa construction kan Mindanao Railway Project. Sinabi niyang ang MRP may laba na 1,544 kilometros na makonektar sa mga syudad kan Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao, asin Malaybalay. Sinabi niya na kaya kaning isakay ang 122,000 na pasahero na
pagpapalipot kan sa indang oras nin pagbiyahe. Mantang ang China Railway Design Corporation ang magibo kan MRP Tagum Davao Digos bilang primerong phase kan construction. Ibinulgar ni Senador Manny Pacquiao kung natatahalang kaunin marhay ang singil sa kuryente sa nasyon. Sa iyang sinabi na posibleng dayaram kan 20 milyones na konsumidores ang sinaribo-ribong negosyo na nagbabayad ang mga inin pigapod na hidden charges sa indang electric bill. Idinadagpa man ni Pacman na inidahilan sa maanumalyang pamamahala ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa operasyon kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sinabi niya na kung ang Department of Health igwanin formally, ang Department of Social Welfare and Development igwanin as PARPay, ang Department of Energy igwanin ni PEMC-EI o IEMOP. Miaras tanto inilansar ngunyan kan Philippine National Police Drug Enforcement Group ang deployment kan sa indang saliring Narcotics Detection Dogs o NDD. Ginibo ang aktibidad sa Manila Harbor Center kung saan 10 na K9 dogs ang i-deploy kay rebanan ang sindang handlers. Partikular sindang mabantay sa mga darakulang bus terminal as in Pierre sa Region 1, 2, 3, 4A, 5, Cordillera Administrative Region as in National Capital Region. Sigun kay Colonel Jean Fajardo, Deputy Director kan PNP-DEG na nagkaparang taon man na pig-ensayo na sabing mga ayam. Gariba na ang sendang handler na miyembro ka na PNP para makasiguro na magigibo nindang madeterminaran ang illegal na kontrabando. Sinabi niyang apara sa handler kan K9 Dogs, pagkakaibanan ninda ang nagkaparang investigador hali sa PNP-DEG, mantang makakatuwang kan NDD ang nagkaparang mga PNP Regional Offices, Maritime Group, Philippine Ports Authority as in Philippine Coast Guard. Sinabi pa kan opisyal na sa paagi kan NDD mapapugulan ang paglaog kan ilegal na droga o ordinaryo ng pigpapalusot sa pier, bus terminal as in airport. Hinagyat ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Senador Manny Pacquiao na darahon ang alegasyon kaini sa alegadong anomalya sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines sa tamang korte. Ini matapos ipahiling ni Pacman ang video clip na minasuporta sa iyang enot na aligasyon kontra sa Department of Energy sa pagkrear nin EIMOP niyon tinawanin poder na maging Independent Electricity Stock Market Operator. Sinabi ni Cusi na kung nakaipuhan, magsangat nin kaso si Pacman tanganing ang korte na ang madesisyon kung totoo ang akusasyon kan senador. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pag-arakan mga pagriba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po nagatudkan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay.